Blessed day mga kapatid. At muli po tayo magbabalik po sa ating YouTube channel, Pasman Sharing is Caring. At narito na po ang ating sharing number 6. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking natutunan last Friday dun sa preaching po ni Pastor Ruel na ating po nakita ang kahalagahan ng godly relationship. Naalala ko po ang kasabihan na nagsasabi na, "Tell me who your friends are and I'll tell you who you are." So marahil sa atin po na nakakakinig ngayon ay alam po natin ang kahulugan nun. Madalas po sa buhay natin, di po ba, kung sino yung ating mga nakakasama ay nagiging ganoon na rin tayo. Gaya po na nabanggit ko dati about sa interest. Kung sino lagi mo nakakasama ay nagkakaroon ka ng interest sa kanilang ginagawa, then eventually you become like one of them. Kaya po napakainam na piliin po natin ang mga tao na ating pakikisamahan. Amen? So, yung mga tao na papapasukin natin at magiging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Dahil napaka-importante po ng mga taong ito na ating nakakasama. Ito'y ating pagtitiwalaan, paniniwalaan, at makaka-impluwensya sa mga desisyon na ating gagawain sa ating buhay. Kaya minsan po, ibibuild ito ang ating character, makukuha natin yung attitude na meron sila. So, napakahalaga po na ating piliin. Ang sabi nga po sa Proverbs 13:20, babasahin ko po, "Walk with the wise and become wise." So, napakalinaw po na biblical din po yung, "Tell me who your friends are and I'll tell you who you are." Ang sabi po dito, "Walk with the wise and become wise." In other words, kung sino po yung nakakasama natin, ay magiging ganoon din po tayo. Sabi pa po, "For companion of fools suffers harm." So, kung ikaw ay sasama sa mga wise, ikaw ay magiging wise. Kung ikaw sa mga fools, magkakaroon lang ng hindi mainam na pangyayari sa iyong buhay. Yun po ang sinasabi ng Biblia. In Proverbs 22:24-25, ito rin po ang sinasabi, "Do not make friends with hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared." So sabi niya, huwag kang makikisama doon sa mga tao na mainitin ang ulo, madaling magalit. Dahil bakit daw po? You may learn their ways. So ibig sabihin, kung ano nakikita natin, na-adapt natin. Kung ano ang nakikita natin, ginagaya po natin. So eventually, ito'y nagiging pag-uugali na natin at nagiging karakter na natin at nagiging tayo na. So kaya po kung ang pinakikisamahan natin ay hindi godly relationship ang nabubuo natin, ay malamang sa malamang po ay hindi magiging mainam po ang magiging resulta ng atin pong buhay. Amen? So, para po tayo magkaroon ng godly relationship, sumama po tayo dun sa mga tao na merong pagkakakilanlan na sa ating Diyos, kung saan dadalhin po tayo sa mainam at tuturuan tayo na merong Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. Amen? Kaya, ang mga kaibigan po ay napakahalaga. I'm not saying na iwanan po natin kung anong kaibigan na meron tayo. Suriin lang po natin. At kung pong nakikita natin na tayo makaka-impluwensya sa kanila, sige po, impluwensyahan natin sila ng mga bagay na magaganda. At upang sila po ang mabago, kung hindi man po mainam ang ating mga nakakasama. So, kailangan po natin din gawin yun. Dahil tayo po ay nagiging instrumento din po ng Diyos na kung saan mababago ang ating kapaligiran. Amen? So, hallelujah! So, sino po ba ang tunay na kaibigan? Gusto ko yung definition po na ibinigay sa atin ni Pastor Ruel. Sabi niya nga, "A friend is the one who truly cares for your soul." Amen? Ito yung tao na kung saan hindi ka ipapahamak. Ito ang tunay na kaibigan na kung saan may hangarin siya na hindi ka mapunta sa dagat-dagatang apoy. May hangarin siya na kung saan ang nais niya ay ikaw ay magkaroon ng buhay na maganda, masagana, at merong relasyon sa Panginoon. Yun po ang tunay na
kaibigan. Alam ko kapatid na ikaw ay isa sa mga tunay na kaibigan. Kaya nga po nabanggit ko kanina, dalhin natin ang ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung mga kaibigan natin na nawawalan ng pag-asa. Yung kaibigan natin na kung saan hindi alam kung saan sila tutungo, saan pupunta, saan nilalaan ng oras. Tulungan natin sila. At alam ko kapatid, isa ka sa mga tunay na kaibigan. Hallelujah, praise God. Ito yung mga tao na kung saan magsasabi sa'yo, kaya mo yan. Magsasabi sa'yo, hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging handa na tumulong sa iyo. Ano man ang iyong pinagdadaanan kapatid, isa ako sa iyong mga tunay na kaibigan. Ano man ang pinagdadaanan mo, may sakit at karamdaman ka man, ang sabi ng Diyos sa latay ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay magaling na. At sabi din, ano man bigat ng iyong kasalanan pag ikaw ay lumapit sa Kanya, hiningan mo ng tawad, ikay Kanya patatawarin, at magkakaroon ka rin ng desire na ikaw ay mag-repent araw-araw, you will turn away from your sins. Every day you will have this repentance until makuha natin po yung sinasabi natin na likeness ni Kristo. Kaya mga kapatid, napakainam na pinipili po natin ang ating mga nakakasama. Hallelujah, praise God. So, yung makakasama po natin na makakakitaan natin na meron siyang maidudulot sa atin na mabubuting aral. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi po, do not be misled. Huwag tayong padaya. Do not be deceived. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen. Kaya po sabi nga po natin sa mga ating napag-aralan na rin po noon at sa mga bagong nakikinig naman po ngayon, wala po nangyayaring biglaan na lang. Meron po mga tao na napakabait nila dahil na-impluwensyahan ng mga maling barkada, sumasagot na ngayon kay nanay, sumasagot na ngayon kay tatay, na ang alam na lang niya na tama, yung sarili niya. Hindi naman siya dati ganun. Dati may pagtanggap sa opinion ng iba, hindi saradong kaisipan. Bakit biglang nagkaganon? Dahil sa kanyang mga nakakasama. Dahil sa kanyang mga nakakasama na kung saan na-impluwensyahan na siya ng hindi magandang asal. Kaya po pag bad company ang ating kasama, make it sure na hindi po tayo ma-impluwensyahan. Na tayo po'y maging good company sa kanila and they will adopt the good character po sa atin po. Kaya, kung ikaw kapatid ay nanghihina at ayaw mo yung mga nararanasan mo, look for a good company na kung saan ibibuild niya ang iyong character. At alam niyo po ba na kung merong kaibigan na tunay at hindi ka iiwan, yun ay ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Tinawag niya tayong kaibigan, tinawag niya tayong kapatid, tayo ay ibinilang sa pamilya ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa Kanya. Siya ang tunay na kaibigan na hindi tayo kailanman iiwanan na pababayaan. Pero paano natin makakasama ang Panginoong Hesus na ngayon nasa langit na siya at nandito tayo sa lupa? Ang sabi po ng Bible, siya nananahan ngayon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. In other words, nakikita sa atin ang Panginoon at makikita din natin ang Panginoong Hesus sa iba. Kaya po, napakainam na makakuha tayo at makakita tayo ng kaibigan na may malasakit, na maganda ang itinuturo sa atin, na may takot sa Diyos, may pagkakakilala sa Panginoon. At yun pong mga tao na yun, madalas ay nagbibigay ng pag-asa sa buhay po natin. Amen? So, handaan po natin yun. Kaya po, ang sabi po sa Hebrews 13:7, babasahin ko lang po. Remember your leaders, for it was they who brought you the word of God, and consider the result of their conduct, the outcome of their godly lives, and imitate their faith, their conviction that God exists and is the creator and ruler of all things, the provider of eternal salvation through Christ, and imitate their reliance on God with absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. In other words, dito po sa Hebrews 13:7 ang sinasabi lang po sa atin. Napakadali po di po ba na tayo ay ma-change kung meron tayong sinusundan. Kung merong proof na nagsasabi sa atin na tunay ito na aking lalakaran.
Kaya po, sa Bible, merong nauna sa atin, may man of God na nauna sa akin na akin tinitignan, may mga woman of God, woman of faith, man of faith na akin pong tinitignan. Hindi lang po ang kanilang mga preaching, kundi pati ang paglakad nila sa kanilang buhay. And I imitate their faith. At yun po ang sinasabi natin na pagka pare-parehas yung ang ating pong mga nakakasama na gano'n, meron tayong godly relationship because the center ng ating pong pagsasama ay ang Diyos. At ang ating itinataas ay ang Diyos lamang. Amen. So, ang sabi po doon, remember your leaders, for it was they who brought you the word of God and consider the result of their conduct. So, pag nakita po natin, tama, yung sinabi niya, ginagawa niya, nilalakaran niya, naniniwala ka na tama ang sinabi niya. At siya mismo, yung mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig, sa the moment na siya dadaan sa mga pagsubok, nung ikaw ang dumadaan sa pagsubok, ang sabi niya, may Diyos na buhay. May Diyos na kailanman hindi ka iwan at pababayaan. At pag siya naman pang dumadanas ng problema, nakikita po natin na yun din ang kanyang deklarasyon. So madali pong gayahin, madali po na tayo maka-adapt dahil nakikita po natin at meron pong living fruit. Amen? So, kaya po, hindi po tayo pinapahirapan ng salita ng Diyos. Binibigyan po niya tayo ng kapamaraanan kung paano natin makikita at magagawa na tayo po ay magkaroon ng godly relationship. Dahil ang laki po ng naitutulong ito sa atin pong buhay. So, encourage ko po kayo na maghanap po kayo ng church, community, or whatever you want to call it, a group, na kung saan meron pong pagkakakilanlan sa Panginoon. Kung saan ang kanilang basihan ay tanging ang Diyos lamang ang siya nagbibigay lahat ng ating mga pangangailangan. Tanging ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin ng kakayanan. Tanging ang Diyos lamang ang siya nagbigay sa atin ng pagmamahal at nagbigay ng kaligtasan. Yung pong grupo na yon, church na yon, community na yon, na sinasabi po natin, hanap po tayo ng ganun at tayo po ay mapagpapala. That's for sure. Dahil ang may tuturo po sa inyo, sa ating lahat ay mga mabubuting asal, tamang pananaw sa buhay, kung paano ang ating gagawain sa mga problema na ating hinaharap. Ako po'y naniniwala doon na malaking tulong po sa ating buhay ang mga tao na yun. Kaya hanap po tayo ng church. Kung wala ka pang church at nais mo at nandito ka sa Dubai, nandito po ang Wave Church para sa inyo. Pwede po kayong laging lumapit sa amin. Kung nanonood po kayo, pwede po namin kayong isama sa pamilya po ng Wave Family. I guarantee you mga kapatid, pag sinamahan mo ay mga tao na kung saan nagbibigay ng pag-asa sa iyo, mapupuno ka ng pag-asa. Hindi ka bibitaw sa laban ng buhay. Hindi ka susuko sa daya ng kaaway. Bagamat ikaw ay patuloy na magsasabi, the battle is the Lord, not mine. Kung tayo naman po ay natigil lang sa ating pong pag-church, balik ka kapatid. Balik ka, kailangan mo. Kailangan mo ang mga godly people around you. At anyways, ang Panginoon naman ay hindi tumitingin sa ating mga pagkakamali. Ang nais niya sa ating pagbabalik. Dahil siya ay napakabuting Ama. Siya ay napaka-mapagmahal na Panginoon. Kapatid, balik ka na. Balik ka na. Kung ikaw naman ay nasa church na, continue to listen to the Word of God. Punuin mo ang iyong kaisipan ng Kanyang salita. You always fellowship with your co-believers, fellow believers, at patuloy na ikaw ay lumakas sa buhay na ito na kung saan marami tayong pinagdadaanan. And I believe na sa mga salita po ng Panginoon na ito, napiliin natin kung sino ang ating makakasama at alam naman po natin kung sino makakapagpabuti sa ating mga buhay. Kaya kapatid, alam ko na kayang-kaya mong gawin yan. Na iwanan yung mga bagay na hindi mainam at humingi ka ng tulong. Bumuo ng isang godly relationship na kung saan hindi ka mahihirapan sa iyong pag-uumpisa. So let's pray.
Father God in heaven, I thank you and I praise you, Lord, sa buhay po na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. And I pray, Lord, na bawat nakarinig po ng iyong salita, Panginoon, ay magkaroon ng desire, Panginoon, na pagpatuloy ang anumang godly relationship na meron sila. At kung nawala man po, Panginoon, ang bagay na yon, na magkaroon sila ng desire na ibalik, Panginoon. At yung mga tao, Panginoon, naghahanap, Panginoon, ay kanilang masumpungan yung community o Lord, yung church na kung saan makakatulong po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Ako po'y naniniwala na narinig yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung kayo po'y napagpala sa atin pong mensahe ngayong araw na ito, mag-comment lang po kayo dyan kung ano pong topic ang gusto niyo pong pag-usapan. At kung mamarapatin niyo po ay paki-like, share, and subscribe na rin po sa ating pong channel. God bless us all po and see you again sa ating pong next video.